Hi guys, this is Shai, and for today's video, we'll just have a short sit-down video about our Vietnam trip. Finally, I am doing this video kasi sobrang dami nang nagtatanong regarding kung magkano yung nagastos namin, mga itinerary namin, magkano yung ganito, ganyan, and all. So for today's video, finally, nagkaroon tayo ng time. So sasagutin natin yan isa-isa. So but before that, disclaimer guys, ito yung naging gastos namin kasi magastos kami. Ito yung mga naging gastos namin guys, and the prices were as of last year, December. So, almost a year na. So, hindi ko alam kung nagbabago na ba yung mga prices ng mga sinasabi ko dito or hindi pa rin. And disclaimer, yung ibang prices dito guys is estimated na lang because hindi ko na talaga mahanap yung mga pictures or hindi ko na talaga maalala yung mga complete and exact prices nila guys since medyo matagal-tagal na din yun. So yun yung mga disclaimer guys ha. Again, iba-iba tayo ng mga experiences. So this one, it's our experience. Welcome to Vietnam. Okay, so let's start with the video. Syempre, first of all, yung flight tickets namin. By the way, it's our first international flight guys. So it was very memorable for us. And wala pala kaming tour package na in-avail guys. Wala kaming agency. Everything is DIY. So ayun na nga. So based on mga TikTok lang taga to na searches, yung mga ginawa namin guys. And of course, nag-research din kami a little bit kung ano-ano ba talaga yung ma-expect namin pagpunta sa country na yun. So we live here in Zamboanga. We need to book a flight from Zamboanga to Manila and then Manila to Hanoi. Yung flight namin, Manila to Zamboanga, and then Zamboanga to Manila, it cost us 10,117.92 pesos. O complete yan guys, kasi nandyan yan sa screenshot. So, for 2 packs yan, for Joyce, at saka sa akin, and then round trip tickets na yan, pabalik ng Zamboanga at papunta ng Manila. Next, syempre, yung Manila to Hanoi, Hanoi to Manila na tickets namin guys, hindi namin siya nakuha on sale. Kasi nga, medyo unplanned yung trip kung kailan siya magaganap guys. And ito talaga yung pinaka naging malaking gastos namin. So it cost us 19,120.74 pesos. Opo. Kasi kung mag-check kayo ng mga flight tickets guys, mahal na talaga ang papuntang Vietnam. Hindi siya piso fare, ganun. So, regular price siya guys na nakuha namin. So, one tip, kung gusto niyo pumunta ng Vietnam, I suggest yung mga may sale talaga guys para makatipid kayo. So, this is also good for 2 packs na round trip tickets. So, diba, yun na yung agad expenses, tickets pa lang. And on top of that, 19,000 na ticket papuntang Hanoi, meron pa talaga tayong binabayaran guys na travel tax. So ano naman yung travel tax? Yung travel tax, binabayaran siya kapag magta-travel ka internationally. So sa mga domestic flights, hindi ka nagbabayad ng travel tax. So pag pupunta ka lang ng ibang bansa, per person, we paid 1,600 plus pesos. Ganun yung travel tax guys, paalis ng bansa. So pagbalik naman, hindi na kami nagbayad ulit doon. So, 1,600 pesos times 2, 3,200 plus. Ganyan yung nagastos namin, guys. So, required yun, bayaran. Hindi pwedeng hindi mo bayaran dahil hindi ka makakalabas ng bansa. Okay, so nandun na tayo sa airport. And first time din namin lumabas, no? First time international travelers kami. So, medyo kinabahan kami pagdating sa immigration. Kasi nga, medyo strict sila that time. So, kami naman, government employees kami, we are public school teachers. So, months before yung trip na to guys, ang ginawa namin is, nag-secure kami ng authority to travel. Sobrang daming papel. May video ata ko niyan sa Facebook guys, kung ano-ano yung mga kailangan. And then,
Pagdating namin ng immigration, yung tanong lang sa akin, as far as I can remember, tinanong niya lang, sino kasama mo? So, tinuro ko siya. Sabi ko yung jowa ko po. Char! Sabi ko, yun po, yung sa katabi ko lang kasi siya din nag-interview sa immigration. And then sabi niya, ipakita ko daw yung mga papel. So, pinakita ko yung buong folder, nandun yung authority to travel, nandun yung mga basta kung ano-ano about DepEd, mga papel siya guys. And wala namang masyadong tanong. Nagtatak na sila agad. And sobrang saya namin kasi sobrang kaba ko nun guys. Kasi baka ma-offload kami. Because based sa mga nakikita namin sa TikTok, may mga first time travelers talaga na na-offload sila. So, di ba pag na-offload ka kasi guys, non-refundable na yung tickets nyo. So, parang thank you next na lang siya. So, thank you Lord, nakapasa kami. One tip din pala, bago kami lumipad, okay, papuntang Hanoi, Vietnam, so ang ginawa namin is nagpa-change muna kami ng pera. Opo, kasi hindi naman peso yung ginagamit doon sa Vietnam, guys. It's Vietnamese dong. Tama ba ako? Parang 1K lang yata ang pina-change namin or 2K pesos yata yun, guys. Basta may magastos lang kami pag nandun na kami sa Vietnam. So, ang tip ko, wag kayo masyadong magpa-change ng malaking money dito sa Philippines kasi mababa lang yung makukuha nyo guys. Ang suggestion ko, dun kayo magpapalit ng pera pag nasa Vietnam na kayo kasi medyo malaki-laki pa yung conversion na makukuha nyo doon. Okay, so ayun na, andun na kami. Red Eye flight pa lang flight namin guys. Yun na yung pinakamura kasi. Red Eye flight meaning to say, madaling araw kami dumating doon sa Vietnam and hindi kami nag-book ng hotel doon sa Hanoi. Nagstay muna kami sa airport kasi yung bus papuntang, yung airport kasi nila guys medyo malayo or malayo talaga sa mismong sentro ng Hanoi. So, kailangan mo mag-bus doon. So, mga around 7 or 8 a.m. dumating yung mga bus and then sumakay kami doon. And nagpa-change na din pala kami ng pera sa airport nila pagdating namin nung opening mga stalls. So, meron mga stalls sa side, guys, ng airport nila. Medyo malaki yung makukuha mo dong amount ng money compared dito sa Philippines ka nagpapalit. And then, kumain din kami doon ng breakfast, guys. So, yung breakfast naman nila nag-range to depende. Banh mi kasi yung kinain namin at saka pho. And sobrang sarap. Like yung tagang namimiss ko sa Vietnam, yung pagkain nila guys. So, nakagastos kami dun. Medyo mahal yung pagkain nila sa airport. Kahit sa airport naman, parang mahal yung pagkain nun. So, nakagastos kami ng 700 pesos for our breakfast. Good for 2 na yun. And then also, we bought SIM cards. Ayan, SIM cards guys. Bumili din kami ng SIM cards kasi, syempre, diba? Parang may data tayo. Ayan, pero no worries naman, kahit saan ka pumunta, parang may mga wifi naman na free. Pero, paama na yun, bumili kami ng isang SIM card lang guys, that cost us 700 pesos for isang SIM card lang. And then, hotspot na lang ako kay Joyce kasi medyo magastos. So, ayun, yun yung life hacks doon. And then, ayun na nga, pumunta na kami, nahanap na namin, at dumating na yung bus, papuntang Hanoi. Hindi ako sure, parang bus number 86 yata yun, guys. Basta meron lang doon sa side ng mga, paglabas mo ng airport, may mga nakaparada doon na bus. So, that one, so from Noi Bai International Airport, hindi kami nag-grab. May grab din sila, may mga taxis din sila going to Old Quarter, which is yung sentro ng Hanoi, guys. But that will cost us 500 to 600 pesos. Mga ganun yung range, guys. So, to save money, nakita namin sa TikTok na may mga bus naman pala. So, sa bus na kami sumakay, guys. And parang nasa 45,000 Vietnamese dong siya, guys. And parang nasa 150 pesos. Ganun lang yung estimated amount niya. 120, 150 pesos. So, sobrang mura, diba? And then, ida-drop off kayo doon lang. So, ang funny part doon, hindi namin alam kung saan kami bababa. But may mga kasabay din kami na may mga luggages. And then sabi ko kay Joyce, kung saan sila bumaba, doon na din tayo bumaba. And binaba kami doon sa my Old Quarter. So, tama naman din. So, Old Quarter is yung sentro ng Hanoi. So, that time, hindi talaga namin alam kung ano na ang gagawin sa Hanoi, guys. Because our goal talaga is Sapa, Vietnam.
So, hindi kami nag-book ng hotel sa Hanoi kasi pagkagabi, sasakay kami ng sleeper bus in going to Sapa. So what we did, umikot lang kami doon sa mga cafe nila, The Note Coffee. Sobrang mura lang na mabenta nila guys. So yung gastos lang namin sa Hanoi is yung pagkain namin nung breakfast and then lunch, merienda. Basta sinubukan namin lahat ng pagkain nila and sobrang sarap at sobrang mura guys. And then here comes pagkagabi, ayun, pumunta kami doon sa saan yung spot na maghihintay ng bus in going to Sapa, Vietnam. So, Sapa, Vietnam, nag-book kami ng interbus line from Hanoi to Sapa. So, one-way bus ticket lang yung na-book namin. So, that cost us parang 1,258.1 pesos. So, all of these before kami pumunta ng Hanoi guys, na-book na namin yung mga sa Klook. Kasi mas makakamura kami. Okay, so ito 1,258 pesos. This is good for 2 packs na kaming dalawa. Yung sleeper bus nila guys, literal na mag-i-sleep ka doon. So ours is a double bed, good for 2 packs. So nasa taas kami ng bus guys and mag-sleep well ka lang doon talaga as in. And then may free water, may mga kumot na din, sobrang lamig, like feel at home ka lang. So yung travel time from Hanoi to Sapa is actually like mga 6 hours, ganun. So Sapa is parang nasa mountain, northern part na siya ng Vietnam guys. Sobrang lamig. Okay, so ang dami kong pagchika. Sobrang lamig. So pagkadating namin ng Sapa guys, since morning pa siya, and then yung check-in namin doon sa hotel, is parang mga 11 a.m. yata ang check-in namin doon sa hotel. So, what we did doon, uminom muna kami ulit ng kape, and sobrang sarap talaga ng kape. Grabe talaga. So, uminom kami doon ng kape, guys. And then, nag-book kami ng taxi. Okay, may Grab sila going to the sentro, taga ng Sapa, Vietnam guys. Pero pwede nyong lakarin, medyo malayo lang kasi may madala, at saka mabigat kasi may dala kami magamit. Ganon. So, we booked at Phum Nam Mountain View Hotel. So, ahead of time din to siya na-book guys. And ours is a standard double room with no mountain view. So, ang first talaga na gusto kong hotel is the Viet Trekking Sapa kasi sobrang Switzerland ang view doon. Pero hindi na kami nakaano doon talaga guys kasi sobrang fully booked na sila that time. So eto, nasa gitna lang siya and then walkable na din yung mga iba doon na mga tourist spots nila. So we booked this one, 1,951 pesos. That's for 2 packs. And then, it's 2 nights. Okay? 2 nights to guys. So, ganun lang kamura yung hotel nila doon. And then, meron na tong heater, meron din siyang shower, may heater din sa shower. And alam nyo, ang pinaka-amazing doon, merong heater yung bed nila. Gusto kong kunin kasi lamigin talaga ako. And parang may additional lang kapag gusto mo ng breakfast na. So, nag-avail kami ng breakfast, pero hindi ko na talaga matandaan guys ang price. So, ayun na yun. So, sobrang mura ng hotels doon sa Vietnam guys. Pero, pumili lang din kayo ng hotel. Lahat to sa Klook nyo lang makikita guys. So, yung mga activities namin sa Sapa guys, gusto sana namin mag-fancy pan. Yun yung parang may snow na mountain. Pero that time, grabe ang weather. Hindi namin kinaya. So, hindi kami nag-book pala ahead of time doon kasi titignan pa namin yung weather. So, we ended up pumunta sa Moana Sapa. So, Moana Sapa is para siyang tourist attraction din siya, guys. You need to pay parang mga 150 pesos and then you entrance fee na yun, guys, plus may libreng isang cup ng coffee. And then, ito yung mga spots na pwede nyong makita dun. Kaso lang, dapat bumisita kayo doon, yung parang talaga, clear talaga ang sky guys, at hindi maulan. Kasi nung bumisita kami, malamig talaga ang weather guys, as in super lamig. So parang fog na yung mga nakikita namin doon. Although Instagrammable pa rin naman siya, pero mas makikita nyo yung view kapag clear kasi yung weather doon. And then,
Ang malaking gastos ng taga namin sa travel na 'to guys is yung mga pagkain. Kasi when we travel, yun talaga yung nilu-look forward namin always, yung mga pagkain nila guys. So for example, breakfast, lunch, dinner, lahat yan guys, lumalabas kami to try new food, mga restaurants and others. So hindi ko na taga matandaan magkano yung mga ginagastos namin doon. But nasa siguro 500 to 700 pesos per meal. So i-times nyo na lang magkano yun yung nagastos namin doon. Parang 3 days kami sa Sapa, guys. And yun yung mga nakain namin per meal pala, plus may merienda pa, guys. And then also for the pasalubong, we spent around 5,000 pesos for the pasalubong. So that one is a case-to-case basis, depende naman sa inyo. Pero sobrang mura ng mga known brands doon. Yung mga ano ba yan, yung mga North Face na mga jacket, sobrang mura guys, as in yung mga bucket hats, ganyan, and mga scarf, ayan. And, syempre, hindi ko taga pinalagpas na bumili ng sobrang daming box at packs ng kape. Yun talagang inuna ko guys. So, ayun na, and then, ano pa ba? Usually, pagkain lang, yung malaking gastos doon. And yung sa transportation naman, since our hotel is parang walkable sa mga destination guys, so hindi kami gumastos din ng mahal for the transportation. So parang lakad-lakad lang talaga yun guys. Kasi when we travel, we don't want to act like parang turista taga kami dun sa lugar. Yung parang isang araw, ganito, yung itinerary, puno talaga. When we travel, we wanted to really take our time and enjoy our place. Kasi mas nafe-feel namin na sobrang parang sobrang saya pag ganun lang, yung parang kalma-kalma lang. Ayaw namin yung parang, kaya hindi nga kami nag-book ng mga tour packages, guys. Kasi ayaw namin yung parang, oh, ganito, doon na naman tayo, ganyan. So, ayaw namin ng ganun, yung parang mabilisan ang lahat. And then, we check out sa aming hotel. I recommend yung hotel na yun, guys, ha, kasi inalaw nila kami na iwanan muna yung mga gamit namin doon sa lobby ng hotel nila guys. Hindi pa kami pwede maka-check-in. So, inalaw nila kami na mag-iwan ng mga gamit dun sa lobby at para makagala pa kami sa labas. Do not worry, safe naman sila. And then, ayun. So, sobrang daming Pinoy din dun guys. Actually, halos Pinoy yung nakikita ko dun. And, ano pa ba? Ayun lang naman, so far, yung mga nagastos namin. Basta more on gastos sa food. So, kung magkano talaga yung nagastos namin, kayo nang bahala mag-compute guys. Hindi ko ilalagay dito yung total amount kasi I don't want to brag. Pero depende na kasi yan sa inyo. Basta yun lang yung must talaga ng mga prices. Nasa Sapa na kami and then we went back to Hanoi kasi doon naman yung ticket namin guys. So, same lang, nag-book kami ng sleeper bus again. From Sapa naman to Hanoi, it costs us mga 700 pesos each. Wag kayong malilate guys pag-usapang bus. Grabe sila sa oras guys. Like, dapat sharp, on point ang oras dahil iwanan ka talaga guys pag magpa-late ka doon. So, we went there parang 1 hour ahead of our schedule and then yun na, pababa na ulit ng Sapa. Nakakalungkot kasi sobrang love talaga namin yung weather doon. That's the good part pala guys kasi nung nag-book kami ng Sapa to Hanoi, hindi na kami binaba sa old quarter, dinerecho na kami sa airport guys. So, medyo nakatipid kami doon. So, diretso na siya sa airport kasi timing lang din yung flight namin. Nag-antay lang kami ng saglit and then flight na namin. And then, ayun na, balik na naman sa Pilipinas and then Zamboanga. May layover pa pala kami noon sa Iloilo and then Zamboanga. So, ayun na guys. Yun na. Sana naintindihan nyo ang kwento ko guys. Kasi hindi ko na taga matandaan ng ibang details, basta ganun siya. Sobrang ganda. So, once in your life, daw, you go to places na hindi ka pa nakapunta before. And sana manifesting for our second international flight. Kaya i-like nyo na tong video guys at mag-subscribe na kayo. Char. If you have questions, my comment box naman sa baba. I can answer it and reply to all your queries. So that's it guys for today's video. Thank you for watching. Bye!